Ang X-Men 1 na na-release sa taong 2000 ang Tagalog recap natin ngayon mga huwan. Ito ay isang sci-fi action fantasy movie ng Marvel Studios. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang pelikula. Nagsimula ang pelikula sa isang German camp sa Poland sa taong 1944. Ang batang si Eric Lenscher kasama ang mga magulang niya ay puwersahan na pinunta roon ng mga German soldiers. Subalit ang mga ito ay hiniwalay si Eric sa kanyang mga magulang at dahil sa labis na galit ay nagawa niyang sirain ang bakal na gate gamit ang mutant power niya. Labis na nahirapan na pigilan siya ng mga German soldiers ngunit agad na pinalo siya sa ulo ng isang sundalo at nakita nilang halos mawasak niya ang kanilang gate. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng pelikula sa Meridian, Mississippi. Ang dalagitang si Marie sa kanyang kwarto ay nagpaplanong pumunta sa maraming bansa kasama ang kanyang boyfriend. Subalit nang nagkahalikan sila ay dito na lumitaw ang mutant power ni Marie at biglang nanginig at nanghina ang boyfriend niya na agad pinuntahan ng mga magulang ng dalagita dahil sa sigaw niya at mabilis na tumawag sila ng ambulansya. Sa sunod na eksena sa US Senate hearing, si Dr. Jean Grey ay pinaliwanag rito na ang mutants ay ang next evolution ng tao at madalas na lumalabas ang abilidad nila kapag nahaharap sa matinding emotional stress. Pagkatapos ay bumoto si Jean sa pagkansela ng mutant registration law ng gobyerno na magpupuwersa sa mga mutant na isiwalat sa publiko ang pagiging mutant nila. Sapagkat dahil rito ay kakatakutan na sila ng mga tao at minsan ay sasaktan pa. Ngunit si Senator Robert Kelly ay pinaliwanag sa buong Senate na ang mga mutants ay sobrang mapanganib sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil kaya ng mga ito na gumawa ng iba't ibang klase ng krimen gamit ang mga abilidad nila. Natuwa at sumang-ayon naman kay Senator Kelly ang karamihan ng mga tao na dumalo sa meeting. Si Professor X o si Charles Xavier ay nandoon rin sa meeting at nang inis na umalis sa lugar si Eric Lenscher o si Magneto ay agad na nilapitan nito ni Charles at sinabihan na huwag mawala ng tiwala sa mga tao. Patuloy na kinausap niya si Eric habang sinisiyasat ang isip nito. Ngunit agad na napansin ni Eric ang ginagawa niya at sinabihan siya na sila ang kinabukasan ng mundo at hindi ang mga tao. Sa sunod na eksena sa Canada, si Marie na tinatawag na ang sarili na Rogue ay piniling lumayo sa pamilya niya at namumuhay na mag-isa. Pumasok siya sa isang bar at nakapanood rito ng cage match ni Logan o ni Wolverine na madaling pinatumba ang kalaban niya. Matapang na hinamon siya ng isa pang lalaki at agad na sinipa at sinuntok siya nito ng maraming beses. Pero nang si Logan naman ang umatake ay mabilis na napatumba niya ito dahil sa kanyang adamantium na mga buto. Maya-maya habang tahimik na nakaupo si Rogue sa bar ay umupo rin roon si Logan upang uminom ng beer. Ngunit nilapitan siya rito ng huling lalaking pinatumba niya at sinabing alam niyang mutant siya at pinapabalik sa kanya ang kanyang pera. Hindi ito pinansin ni Logan pero nang sasaksakin na siya ng lalaki ay mabilis na tinutukan niya ito ng kanyang mga adamantium claw. Tinutukan naman siya ng shotgun ng may-ari ng bar pero agad na winasak niya ito gamit ang claw niya pagkatapos ay umalis na siya sa bar. Maliit na pabor lang mga huwan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sumakay na si Logan sa kanyang campervan pero napansin niyang nasa trailer niya ang dalagita at dahil naawa siya rito ay pinasakay na niya siya ng sasakyan. Maya-maya habang nag-uusap sila ay bumangga ang van sa isang puno at tumalsik roon si Logan dahil sa hindi pagsuot ng seatbelt. Pagbangon niya ay nakita ni Rogue ang mga sugat niya na mabilis na gumagaling ngunit nagsimula ng magliyab ng loob ng van at hindi makaalis rito ang dalagita. Napansin naman ni Logan na isang trap ang puno at biglang inatake siya ng ilang beses ni Victor Creed o ni Sabretooth at napabagsak siya nito. Pero dumating na roon sina Storm at Cyclops na pinalakas ang bagsak ng niebe at inatake si Sabretooth pero agad na umalis ito sa lugar. Pagkatapos ay tinulungan nilang makaalis si Rogue sa loob ng sasakyan at kinuha si Logan roon bago sumabog ang kanyang buong campervan. Maya-maya ay nakabalik na si Sabretooth sa kanilang base na ang Genosha Island at ni-report niya kay Magneto na alam ng X-Men na pupunta siya roon. Na-realize ni Magneto na ito ay dahil sa pagbasa ng isip sa kanya ni Charles nakaraan. Sa kasalukuyan na iyon si Wolverine ay nadala na sa base ng X-Men at sisimulan ng gamutin ni Jean. Agad na nagising siya rito at sinakal ang babae pagkatapos ay napansin niyang nasa kakaibang pasilidad siya. Kumuha si Logan ng mga kasuotan roon at ilang saglit ay biglang may nagtuturo sa isip niya ng direksyon. Pumasok siya sa isang elevator at nakarating sa mataas na parte ng base kung nasaan ang Xavier School. Nang pinasok niya ang isang silid roon ay nakita niya si Charles na nagtuturo sa mga estudyante. Pag-alis ng mga ito ay pumasok naman sina Ororo Monroe o si Storm, si Scott Summers o si Cyclops, at si Dr. Jean Grey.
Pinaliwanag ng propesor kay Logan na ang umatake sa kanya ay tauhan ni Magneto na naniniwalang nalalapit na ang gera ng mga mutants sa mga tao. Sinabi pa ni Charles na alam niyang matagal na panahon nang namumuhay si Logan na walang mga memorya na nakaraan niya pero maaari niya siyang tulungan na mabalik ito. Pagkatapos ay nilibot niya siya sa buong eskwelahan nila na ang Xavier School for Gifted Youngsters. Dito ay palihim na tinuturuan nila ang mga batang mutants upang mailayo sila mula sa pagkamuhi at takot ng mga tao. Si Rogue ay sinimula na rin mag-aral rito kasama ng mga batang mutant na si Pyro, at ng binatilyo na si Bobby o si Iceman habang tinuturuan sila ni Storm. Binalik naman ni Charles si Logan sa mas mababang parte ng gusali kung nasaan ang kanilang X-Jet at ang kanilang buong base bilang ang grupo na ang X-Men. Ilang saglit ay pinakiusapan niya ito na bigyan siya ng 48 hours upang malaman kung bakit nais siyang dukutin ni Magneto habang binibigay ang kanyang buong lakas upang ibalik ang memorya niya. Samantala si Senator Kelly ay sumakay ng isang helicopter kasama ang assistant niya. Ngunit ang lalaking ito pala ay si Mystique at mabilis na inatake ang senador upang dukutin habang ang piloto ng helicopter ay ang kasamahan nila na si Toad. Kinagabihan ay napunta na si Kelly sa isla ni Magneto kasama ng grupo niya na ang Brotherhood of Mutants. Pagkatapos ay inactivate ni Magneto ang kanyang mutant conversion machine at gamit ang kapangyarihan niya ay naglabas ito ng malakas na energy field na kumalat sa buong lugar pati na kay Senator Kelly. Sa kasalukuyan na iyon si Logan ay sinalang ni Jean sa isang MRI scan at agad na pinaliwanag niya kina Charles na ang mga buto ni Logan ay gawa sa adamantium na isang indestructible na metal na dulot ng eksperimento sa kanya noon. Nagawa niyang kayanin ang procedure nito dahil sa kanyang regenerative power na nagiging dahilan rin ng hindi niya pagtanda at malamang ay malaki pa ang tanda niya kay Charles. Ang propesor naman ay nagdududa na kung may kailangan nga ba si Magneto kay Logan para sa masamang plano nito. Maya-maya ay dinala ni Jean si Logan sa matutulugan niyang kama. Natanong niya sa babae kung anong kapangyarihan niya at sumagot si Jean na may telekinetic at telepath power siya. Pinasubok ito ni Logan sa kanya at nakita ng babae ang nakaraan niya noong pinag-eksperimentuhan siya ng militar. Pumunta naman roon si Scott at agad na inalisan ni Jean si Logan at sinabihan siya ng lalaki na lumayo sa girlfriend niya. Maya-maya habang natutulog si Logan ay napanaginipan niya ang mga pangyayari noong sinalang siya sa kakaibang eksperimento ng US military. Nilapitan siya ni Rogue at biglang nasaksak niya ito sa dibdib ng mga klon niya. Pero nang dinikitan si Logan ng dalagita ay mabilis na gumaling na ang sugat niya ngunit agad na bumagsak siya. Ilang saglit nang nagising si Logan ay pinaliwanag sa kanya ni Charles na si Rogue ay kapag nadikit sa kanila ay kayang higupin ang mutant power nila ng panandalian, at kapag nadikit siya ng mas matagal pa ay mapapatay niya sila. Samantala ang senador na nakakulong sa isla ni Magneto ay nadiskubre na may taglay na siyang mutant ability. Ginamit niya ito upang makalabas ng kanyang selda, ngunit agad na pumunta roon sina Magneto pagkatapos ay winasak ang bintana at nakita nila ang senador roon. Nang kinuha si Kelly ni Sabretooth ay dumulas ang kamay niya sa kanya at nahulog siya sa dagat. Kinaumagahan ay nagawang makapunta ng senador sa isang beach at napanood sa balita ang nalalapit na UN Summit. Sa sunod na eksena si Bobby ay sinabi kay Rogue na labis na natakot ang iba pang mutants sa abilidad niya at ang propesor ay sobrang nagalit sa nagawa niya. Sinabihan niya pa si Rogue na dapat na siyang umalis roon na agad na ginawa nga niya subalit ito pala ay si Mystique. Maya-maya sina Logan ay sinabihan sina Charles na nawawala si Rogue pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang pasilidad na ang Cerebro. Gamit ito ay sinimula na hanapin ni Professor X ang dalagita sa paligid at ilang saglit ay nahanap na niya siya. Sinabi niya ito kina Cyclops at inatasan silang pabalikin roon si Rogue. Hindi pinasama ni Charles si Logan dahil malamang iyon ang plano ni Magneto upang madukot niya siya. Pero mas nauna pa siyang umalis ng base nila sakay ng motorsiklo ni Scott at pinatakbo niya ito ng sobrang bilis. Hindi nagtagal ay nakita ni Logan sa loob ng tren si Rogue at kinumbinsi ito na bumalik na kina Charles. Samantala si Mystique ay patuloy na nagpanggap na si Bobby at upang mabuksan ang Cerebro ay ginaya niya ang mata ni Professor X. Pagpasok sa loob ay bumalik siya sa tunay na anyo at naglagay ng kemikal sa tangke ng machine ng Cerebro. Sa kasalukuyan na iyon sina Cyclops ay nakarating na sa istasyon ng tren at hinanap roon si Rogue. Ngunit mabilis na inatake si Storm rito ni Sabretooth at hinampas ang ulo. Si Toad naman ay inatake si Cyclops at biglang napasabog niya ang bubungan ng istasyon. Dito na ginamit ni Storm ang kanyang kapangyarihan upang patalsikin niya si Sabretooth ng malakas na kidlat. Maya-maya ang sinasakyang tren ni Logan ay madaling winasak ni Magneto at naangat niya si Wolverine dahil sa mga adamantium nito sa katawan. Pinatalsik niya siya ng malakas at agad na tinurukan si Rogue ng pangparalisa. Paglabas nila ng gusali dala si Rogue ay nakaabang na sa kanila ang mga pulis ngunit inangat ni Magneto ang dalawang kotse ng mga ito at binagsak sa kanila.
Ang mga baril naman ng mga pulis ay tinutok niya sa mga ito pero agad na kinontrol ni Professor X si Sabretooth at Toad. Subalit si Magneto ay pinatok ang baril ng isang pulis at pinigilan ang bala nito. Binantaan niya si Charles na papatayin ang mga kapulisan roon kung hindi niya sila papaalisin. Ang propesor naman na nagtatago sa isang kotse kasama si Jean ay napilitan na tanggalin ang kontrol kina Sabretooth. Pagkatapos ay dumating roon si Mystique at sinakay sa helicopter sina Magneto at agad na umalis sila sa lugar. Sa sunod na eksena pagbalik ni na Logan sa X-Mansion ay nagdesisyon siya na hanapin mag-isa si Rogue pero nakasalubong niya sa pinto si Senator Kelly. Natakot raw siyang pumunta sa ospital dahil baka tratuhin siyang mutant roon. Tiningnan ni Charles ang memorya ni Kelly at nakita niya rito na matapos siyang gawing mutant ni Magneto ay halos ikamatay niya ito. Ilang saglit ay nalaman ni Jean na ang mutation ni Kelly ay hindi tinatanggap ng katawan niya at mabilis na nawawasak ang mga cells niya. Nasabi ni Charles na delikado sa normal na tao ang radiation ng machine pero wala itong epekto sa mga mutants. Na-realize naman nilang lahat na dahil ikamamatay ni Magneto ang patuloy na paggamit ng machine ay plano niyang ipase kay Rogue ang kapangyarihan niya upang siya ang mag-activate nito at mamatay. Sa kasalukuyan na iyon si Senator Kelly ay unti-unting nanghihina habang nasa tabi ni Storm, hanggang sa naging tubig na ang buong katawan niya na umagos sa sahig ng pasilidad, at agad na tumakbo siya kina Professor X upang sabihin na patay na si Kelly. Si Charles naman ay pumunta sa Cerebro upang hanapin uli si Rogue. Subalit labis na nasaktan siya sa likido na nilagay ni Mystique rito na kinahimatay niya. Sina Jean ay hiniga siya sa table ng laboratory pagkatapos ay nakita at tinanggal niya ang likido na nilagay ni Mystique sa Cerebro. Naisipan naman niya na gamitin ito upang hanapin ang dalagita ngunit na-overwhelm siya sa kapangyarihan ng Cerebro. Agad na nakita siya ni Scott at sinabi ni Jean sa kanya na alam na niya kung saan pupunta ang mga kalaban. Samantala si Mystique ay pinatumba ang kapitan ng isang barko habang nasa loob nito si Magneto kasama si Rogue at papunta sila sa Liberty Island. Samantala sina Cyclops dahil kay Jean ay nalaman nila na sina Magneto ay planong gawing mutant ang mga presidente ng maraming bansa sa UN Summit na gaganapin mamaya sa Ellis Island na kalapit ng Liberty Island kung saan nila gagamitin ang machine sa pamamagitan ni Rogue. Sa sunod na eksena habang sakay ng X-Jet ay sinuot na nina Cyclops ang kanilang mga suit at agad na umalis. Maya-maya pagdating nila sa Liberty Island ay napansin ni Cyclops na si Rogue ay nasa loob ng torch ng Statue of Liberty. Ilang saglit ay napasok na ng X-Men ang monumento ng Statue of Liberty at biglang inatake rito si Wolverine ni Mystique habang nasa parehong anyo niya siya. Mabilis na pinatalsik naman ni Toad si Cyclops at sabay sinipa sina Jean pagkatapos ay binalibag niya ng malakas si Storm. Nang aatakihin uli ni Toad si Jean ay napigilan siya ng babae sa ere pero dinuraan niya ito ng slime sa muka. Bumalik siya kay Storm upang atakihin uli at nagawa niya siyang matulak sa elevator at sinaraduhan ang pinto. Si Cyclops naman ay tinanggal ang slime ni Toad sa muka ni Jean. Habang si Wolverine ay buong lakas na nakikipaglaban pa rin kay Mystique. Ngunit labis na nahihirapan siyang pabagsakin nito dahil sa galing niyang makipaglaban. Maya-maya si Storm ay nagawa ng wasakin ang pinto ng elevator at tinangay si Toad ng malakas na hangin palabas ng gusali. Pagkatapos ay inatake niya ang kalaban ng matinding kidlat. Nang nilapitan naman si Logan ni Storm ay naamoy niyang ito ay si Mystique at agad na sinaksak siya sa tiyan. Ilang saglit ay nagregroup na ang X-Men at pumunta sila sa ulong parte ng estatwa. Subalit dito na dinikit ni Magneto si Logan sa pader. Sina Cyclops at Jean ay ginapos ng mga bakal sa katawan pati na si Storm. Pagkatapos ay tinanggalan si Cyclops ng visor ni Sabretooth habang nakaharap kay Jean at tinutok ni Magneto ang mga claw ni Logan sa dibdib niya. Ilang saglit ay nagsimula na ang UN Summit meeting sa Ellis Island. Pumunta na si Magneto sa torch ng Statue of Liberty kung nasaan si Rogue at sinimula ng ipasa sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Nang natapos na ay labis na nanghina rito si Magneto at winasak na ang torch ng estatwa upang i-activate na ang machine. Si Wolverine naman ay nagawang makaalis sa gapos niya at bumagsak. Mabilis na inatake niya si Sabretooth ngunit hinagis siya nito palabas ng estatwa. Dito silang dalawa nagkaroon ng matinding laban at nagagawang makalamang ni Sabretooth kay Wolverine. Patuloy na kinalaban niya si Sabretooth ng kanyang buong galing ngunit sa gitna ng bakbakan nila ay nahulog siya nito roon pero nagawa niyang makakapit sa gilid ng estatwa. Bumalik ang kalaban kina Storm at pinuntahan siya rito ni Logan at pinakontrol kay Jean ang visor ni Cyclops upang mapatalsik niya ng kanyang optic blast si Sabretooth. Pagkatapos ay kinalaga ni Logan sina Cyclops at gamit ang kapangyarihan ni Storm ay nilipad niya ng malakas na hangin si Wolverine papunta sa machine ni Magneto. Subalit sinimulan na ni Magneto na i-activate ang energy field mula sa machine habang nandito si Rogue at mabilis na kumalat ito papalapit sa Ellis Island.
Sinubukan na wasakin ni Wolverine ang machine ngunit pinigilan siya ni Magneto at halos mabali ang mga klon niya rito, habang si Rogue ay unti-unting nagiging puti ang buhok. Si Cyclops naman ay inatake ng optic blast si Magneto mula sa likod nito at agad na winasak ni Wolverine ang machine. Pagkatapos ay napansin niyang tila wala ng buhay si Rogue kaya't niyakap niya siya. Nagsimulang higupin ng dalagita ang kapangyarihan niya at nagtamo siya ng malalaking sugat sa katawan at sa mukha na kinabagsak niya. Ilang saglit ay umalis na ang X-Men sa lugar at si Magneto ay nagkamalay na. Habang si Mystique kahit pa hindi makakilos ay nakapagpalit ng anyo. Maya-maya ay nagkamalay na rin si Professor X at nireport sa kanya ni Jean ang lahat. Si Logan naman ay gumaling na ang mga sugat at nagising na. Kinabukasan ay napag-alaman ni Charles na may isang abandonadong military compound sa Canada na maaaring makabalik ng ilang mga memorya ni Logan. Samantala sina Cyclops at Storm ay napanood sa TV ang pagkansela ni Senator Kelly ng Mutant Registration Law pero napansin nilang ito ay si Mystique. Maya-maya nang palabas na si Logan sa mansyon ay hinabol siya ni Rogue. Binigay niya rito ang dog tag niya at sinabing babalik siya roon upang kunin sa kanya yon. Pagkatapos ay umalis na si Logan ng mansyon sakay ng motorsiklo ni Scott. Sa sunod na eksena si Professor X ay binisita si Magneto sa plastic na selda niya at nakipaglaro ng chess. Na-realize ni Magneto ang dahilan kung bakit madalas na pinupuntahan siya roon ni Charles ay dahil upang mabasa sa isip niya ang mga susunod na plano niya. Sinabihan naman niya ito na kalaunan ay makakaalis rin siya roon at lalaban sila sa paparating na gera nila. Sumagot si Charles na palagi siyang nandoon upang pigilan siya at umalis na sa espesyal na plastic na selda ni Magneto. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.